big ang bardagulan na Senator Ping Lacson versus Kiko Barzaga. Nako, ngayong pinatulan na talaga ni Senator Ping Lacson si Kiko Barzaga. Parang hindi na nakapagtimpi si Senator Ping Lacson labang kay Kiko Barzaga. Nako, at pinapa-admit na si Kiko Barzaga sa mental hospital. La grabe si Senator Kiko. Si Senator bakit Senator Kiko? Si hawag ito, si Senator Ping Lacson. Ito ang sabi ni Senator Ping Lacson, i-share ko sa inyo mga kabibiga kung ano ang kayang statement laban. And I'm sure si Kiko Barzaga ang pinariringgan niya. Si Senator Ping Lacson ang mahilig sa parinig. mahilig sa parinig si Senator Ping Lacson. Help! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Oh! Sino kaya ang annoying dog? At sino itong crazy cat? Hala. Nako, mga kabibigra. Akala ko lang kay Kiko Barzaga to. Parang iba. Parang dalawang tao ang pinatatamaan ni Senator Ping Lacson. Feel ko lang kabibig ha, disclaimer lang, pakiramdam ko lang to. Yung crazy cat that keeps meowing on the ground floor, baka ito ng House of Representative. Si Meow Meow, di ba si Congressman Kiko Barzaga, itong Meow Meow. Yung dog that keeps on barking on the upper floor, baka itong si Marcoleta. Hala, napaka-plastic naman ni Senator Ping. Hala, si Senator Ping Lacson ba hindi confrontational, no? Parang, tandaan na. Parang puro na lang siya parinig. Puro pa-blind item. Pa-blind item si Senator Ping Lacson, mga kabibig. Sino kaya ang pinariringgan niya? Comment down below ha. Disclaimer lang. Ito lang yung mga pakiramdam natin. Basta pakiramdam ko, itong crazy cat that keeps meowing on the ground floor, itong si Kiko Barzaga, ramdam ko kabibig. At ito namang yung annoying dog that keeps barking on the upper floor, feel ko sa Senator Marcoleta, bakit? Bakit annoying dog? Na-annoyed ba siya sa ka-intelihente ni Marcoleta at kagaling ni Marco? Nakaka-annoyed ba? Diba? Halak, grabe naman yung parinig ni Senator Ping Lacson. Puro pa blind item. Halaka, pero I'm sure Marcoleta will never make patol-patol on this. Pero I'm sure naman si Kiko Barzaga, papatulan ito. Mahilig naman pumato si Kiko Barzaga eh. Kiko Barzaga, alam naman natin yan, di ba? So, may sagot na ba si Senator Kiko Barzaga? Ay, merong sagot si Senator Kiko Barzaga, mga kabibig. So, ito yung sagot ni ni Congressman Kiko Barzaga. Ito, mga kabibig, kala ko best friend mo si Tuta Soto. Bakit mo siya inaaway ngayon? May bagong Senate President na ba? So ang interpretasyon ni Kiko Barzaga na ang annoying dog ay si Tito Soto? Ang dami pa ng kalaban ni Ping Lacson kung ganun. Halak ka, may bagong Senate President na ba? Kala ko best friend mo si Tuta Soto. Bakit mo siya inaaway ngayon? Si Tito Soto nga ba ang inaaway ni Ping Lacson? What do you think, mga kabibig? Kasi ito si Ping Lacson, masasabi kasi na may mga insertions daw ang 19th Congress ng mga senador. Yung sabi naman ni Senator Tito Soto, meron, pero it doesn't mean na yung insertions ay for corruption. Diba? For DPWs ay kung ano-ano pa. Hala ka, parang iba na ngayon ang ay naku, mga kabibig, parang iba na ngayon, parang Ping Lacson versus all. Mga kabibig. Paano yan, kabibig? Ano ang iyong komento hinggil dito? Hindi pala si Marcoleta. Si Tuta Soto, Tito Soto pala. Yun ang sabi ni Kiko Barzaga. Pero different people have different interpretation based sa ating na-observe, mga kabibig. Nako. Sa iyong kabibig, sino ba ang pinararinggan ni Senator ni Ping Lacson? Si Meow Meow Congressman Kiko Barzaga? Or sa upper floor si Marcoleta. Ay nak. Etong si Senator Marcoleta sinampal si Lacson tungkol sa mga insertions. Ito, pakinggan natin. Baka ito yung tinatawag yung annoying dog sa upper floor. Nako, pakinggan natin, mga kabibig. Let's listen.
when it was revealed that 100 billion worth of insertions actually found their way into the 2025 budget through the Senate itself, the Senate President shifted tone and justified them as part of the regular budget process. At the start of the plenary session last Monday, he even said, and I quote, "Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, are part of the regular budget process." Correct. These seemingly inconsistent positions have once again stirred confusion not only within this chamber, but more importantly, among our people. Just yesterday, Mr. President, Senator Lacson clarified that he did not mean to put anyone on the spot, but expressed that this is a chance for both houses to heed to the public outrage against corruption. Yet the fact remains, his prior statements have already cast doubts and shadows, not just to the individuals he alluded to, but also to the integrity of this institution. Yet when it was revealed that 100 billion worth of insertions actually found their way into the 2025 budget through the Senate itself, the Senate President shifted tone and justified them as part of the regular budget process. At the start of the plenary session last Monday, he even said, and I quote, "Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, are part of the regular budget process." These seemingly inconsistent positions have once again stirred confusion not only within this chamber, but more importantly, among our people. Correct mga kabibig, yung mga sinasabi ni Ping Lacson, no? Natural, magdududa talaga ang tao. Baka, naku, kurakot na naman yan. Pero speaking of kurakot mga kabibig, meron ako nakitang video ba, isang lawyer ito na nag-explain sa Kuratong Baleleng. Ay, ano ba naman yan, kabibig? Ayan, itong si attorney, itong si attorney, nakita ko lang to, ha. Si attorney Mike Operio, Kuratong Baleleng Part 2. Ano pa naman to? Panoorin natin, ha. I invoke my right to remain silent and against self-incrimination. Ito ay mga kataga at depensa ang unang narinig natin sa kampo nila Panfilo Lacson. Ako, si Zubia at si Canson na noon ay under investigation sa Senado dahil dun sa nangyaring Kuratong Baleleng massacre. Dahil sa invocation nila ng karapatan na ito, ay hindi na nakapagtanong noon ang mga senador dahil wala na silang mga tanong na gustong sagutin. After so many questions, apparently parang yung investigation will come to a dead end. But this is where Senator Rocco would describe it. Poetic justice came in. Kasi nung panahon na yun, sa totoo lang, yung mga senador ay masyadong nakapokus dito sa mga pulis at halos nakalimutan na nila yung ibang mga witnesses. Now, because of the refusal then of Senator Lacson and his group, ng mga officers, to respond to any question, nalipat ang pagtatanong sa isang mga inimbitahan ng mga testigo. At ang isang testigo na yan ay ang head ng Forensics Division sa Camp Crame na nag-imbestiga at nag-examine ng katawan ng mga namatay. At dito sa kanyang testimonya, sinabi niya na ang gunshot wounds o yung mga tama ng baril ng mga biktima, o mga nasa loob o yung mga hinihinalang mga miyembro ng Kuratong Baleleng ay positive for tattooing. Ano po yung ibig sabihin nun? Yung tattooing po, yung ibig sabihin nito, yung pong entry ng bala ay mayroong mga gunpowder burns, parang may mga marka na itim. At dahil po nagkakaroon ng tattooing, ang ibig sabihin po nito, ang pagbaril dito sa mga biktima ay malapitan. At hindi po totoo ngayon yung claim ng kapulisan na nagkaroon ng shootout. Because kung shootout ito at malayuan, hindi pwedeng magkaroon ng tattooing ang tama ng mga biktima. Ang forensic evidence ngayon ay tumutugma doon sa testimonya ni SPO2 Eduardo de los Reyes at saka ni SPO2 Corazon de la Cruz na malapitan ang pagbaril dito sa mga tao na to.
Ibig sabihin nito, ang opisyal na version na isinumite nila Panfilo Lacson noon ng PACC ay hindi tugma sa ebidensyang nakalap. At ito ang isa sa pinakamalaking damaging na ebidensya sa kanila. Kaya matapos ang ilang patawag ng hearing, and before the Senate came to its adjournment, ay nailabas po noon ang committee report. Pero alam niyo ba, habang kami ay nag-iimbestiga dito sa kaso na ito, ay pinadalan ang aming opisina ng isang koronang itim. At pagpasok na lang ng aming mga staff, nakita, meron ng koronang itim doon sa pinto. Noong panahon na to, hindi pa po uso yung mga CCTV camera. At walang makapagsabi sa amin kung sino ang nagdala o naglagay ng koronang itim. Natakot ang aming mga staff, pero we were assured by Senator Rocco that there is nothing to be afraid of. Ang sabi niya, kung yan ay mga totoong mamamatay tao, hindi na tayo uwa-warningan, hindi na tayo padadala ng koronang itim. Babarilin na lang tayo niyan. Pero sabi niya, huwag kayong matakot, wala tayong utang sa bayan. At yun ang pinanindigan ng lahat ng mga staff na naroon. Kahit si Senator Rocco, hindi po yan nagba-bodyguard. Wala siyang bodyguard. Pero because of this incident, pinadalan siya ng Senado noon ng security detail. At isa lamang po yun. At madalas ay iniiwanan pa niya dahil hindi daw siya say nang meron siyang nakabuntot sa kanya lagi na bodyguard. Ito ay isa sa mga importanteng piraso ng ebidensya na ginamit noon ng Committee on Human Rights to come up with the Joint Committee Report na isinumite sa Senado for approval. At ang naging verdict po dito ng Senado is that these victims were shot in cold blood. Yun po ang titulo ng committee report. Tandang-tanda ko po ito, nung bago namin ito sinusulat, Senator Rocco sat down with us at sinabi niya sa amin, after we have deliberated on the evidence, sabi niya, what do you think will be a good title for this? But siya na rin ang nagbigay ng titulo. Sabi niya, maganda ito. In cold blood. That's how they were shot. In cold blood. At yan ang paumpisa ng sumusunod na mga araw at gumulong yung aming pagsusulat ng final na desisyon. 4 na araw po kami na nakakulong sa aming mga opisina. At doon ay sinulat namin yung final version ng committee report base sa lahat ng ebidensya na nakalap namin. It was a long and tedious process, but on the day before the adjournment of the Senate, we were able to secure the signature of all the senators na miyembro ng committee. At kinabukasan, na headline na nga po ito, that the committee report is out, and it is finally declared by the Senate that this case is not a shootout. It was a case of cold-blood murder. It was a robbery. Ang tanong na lamang na kailangan sagutin sa mga susunod na mga episode ng ating vlog na ito at saka ng mga sumunod na mga pangyayari ng hearing at ng mga pag-under sa witness protection program ng mga witnesses. Anong dahilan at kailangang patayin sila in such a way sa ganitong klase ng pamamaraan? At yan, ang sasagot natin sa mga susunod pa na mga vlog natin na sana ay sundan pa po ninyo. At sa sitwasyon natin sa Pilipinas sa kasalukuyan, patuloy po tayong magsipagsaliksik. Huwag niyo basta paniwalaan ang sinasabi ko. Some of them are available online. Yung iba nga lang mga bagay na personal ko na alam ay hindi naman po nahahayag doon sa mga mababasa niyo pa. Pero ang aking inihayag sa inyo, mga karagdagang kaalaman na lamang. Patuloy po tayong mag-aaral, alamin natin ang katotohanan sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam.